Mga kababayan, DJ Serene here, trending storyteller na may hatid na kwento ng puso at kaluluwa. Ngayon may isang kwento akong siguradong makaka-relate kayo. Isang driver at isang bride. Pero hindi lang basta-basta. Bago ang kasal, may nangyaring hindi inaasahan. Ang love story na to puno ng emosyon, mga pag-aalinlangan at hindi inaasahang kaganapan. Kaya kung handa ka ng masaktan, magtaka at mag-isip, samahan mo ako sa kwento ng driver, natikman ng bride bago ang kasal. Please click the like and subscribe. Let's get it started. Ang mga bagay na minsan ay hindi mo inisip na mangyayari, sila yung nagiging dahilan ng lahat ng pagbabago sa buhay mo. DJ Serene, 3 araw akong nagtrabaho bilang driver ni Alisa. 3 araw. Sa 3 araw na iyon, hindi ko na alam kung paano ko siya tinitingnan. Hindi ko alam kung ang pagiging driver ko ay isang trabaho lang o kung may iba pang nararamdaman na hindi ko kayang kontrolin. Si Alisa, ang bride na hindi ko akalaing magiging dahilan ng pagkakalito ko. Isang babae na hindi ko inasahan na hahantong sa ganito. I came here just to drive her for the wedding preparations, walang labis, walang kulang. Wala akong alam kung paano ko siya mararamdaman. Hindi ko alam kung ganito pala yung pakiramdam na sa isang sulyap lang biglang maa-attract ka ng todo. I wasn't prepared for it. Wala akong idea na magiging ganito ka-intense ang bawat sandali ko kasama siya. Una kong nakita si Alisa nung dumating ako sa mansion nila. Parang isang angel na lumabas sa isang pelikula. With that long, flowing dress and that perfect smile na hindi ko alam kung paano ko tatawagin. And I didn't even know how to look away. Her eyes, her laugh, everything about her just drew me in. Nakaupo ako sa harap ng kotse, trying to be professional, thinking that it was just another regular job. Pero nung tumingin siya sa akin, parang bigla akong nakuha ng charm niya. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero para bang may magnet sa katawan ko na humihila sa kanya. Parang ang sakit na sa mata ko nung hindi ko na siya tinitingnan, at parang gusto kong sumunod na lang sa bawat galaw niya. I wasn't supposed to be affected. I was just hired for 3 days, for crying out loud. 3 days. Pero sa 3 araw na yon, parang yung oras na kasama siya, mas matagal pa kaysa sa mga taon ko na nagtrabaho sa iba't ibang lugar. Yung unang araw ko kasama siya, sobrang iba. Magaan. Hindi ko akalain na kahit na simpleng paghatid lang sa kanya, parang may special na connection kami. Nung umakyat siya sa kotse, tawa siya ng tawa, walang paki, parang hindi niya alam na ako lang ang nakikinig sa mga kwento niyang hindi ko rin alam kung saan nagsimula. She would laugh at everything. At hindi ko alam kung bakit, parang ako na rin yung natutuwa, kahit na minsan masyadong malakas yung tawa niya, tapos magugulat ako. But at the same time, I felt like it was a gift. Minsan, ang mga simpleng bagay, yun pala yung magbibigay ng mga ngiti sa mga labi mo na hindi mo inaasahan. But deep inside, I knew I was in trouble. Ang hirap magtago ng nararamdaman, especially when you're close to someone as beautiful as her. At the end of the day, gusto ko lang sanang magtago at hindi na lang siya tingnan. But how could I? She was right there, looking at me with that smile, that charm, and I was completely hooked. Paano ba naman kasi hindi ko matanggal sa utak ko kung paano siya ngumiti sa akin, kung paano yung tingin niya sa akin habang ako ang nagmamaneho. I couldn't even focus on the road sometimes. She wasn't just a passenger in my car. She was someone who made my world feel like it was spinning a little faster than usual. 3 araw pa lang kami magkakasama, pero pakiramdam ko,
natututo na akong magtago ng mga feelings ko. I didn't want to fall for her. Di ako pwedeng magka-crush sa isang babaeng hindi ko naman kayang maabot. Pero sigurado ako, there's something more to this. Something more than just driving her to places. At ngayon, papunta kami sa wedding venue niya. And all I could think of was how everything was already slipping away from me. Kasi ako, driver lang ako. Pero siya ang bride na ikakasal. I didn't expect her to be like that. But maybe that's why I couldn't look away. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito ka-wild si Alisa. Sa unang araw ng trabaho ko, akala ko ang gagawin ko lang ay magmaneho, maghintay at maghatid. Pero hindi. Hindi ko inisip na yung simpleng pagkikita lang namin maglalagay na pala sa akin sa isang sitwasyon kung saan hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Nung dumating siya sa kotse, malakas ang tawa. Yung tawa na walang pakialam, kung anong oras, kung anong lugar. Tawa siya ng tawa parang walang bukas. Parang ang saya lang niya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero sa isang sulyap ko pa lang sa kanya, I could tell there was something about her. Hindi ko kayang alisin ang mata ko sa kanya. Para bang may magnet sa katawan ko na hindi ko kayang iwasan. Hi kuya! Ang bati niya sa akin nang sumakay siya sa kotse. Yung boses niyang mabangis at masigla. Sorry kung medyo late ako, traffic kasi. Hindi na ako magtatagal, dadalhin mo lang ako sa mall, okay lang ba? Natawa ako sa sarili ko dahil sa buong buhay ko, hindi pa ako nahulog sa isang taong ganito kasimpleng magsalita. Wala siyang pretensions, walang filter. And to be honest, na-amaze ako. Kaya nung tumango ako at nagmaneho, para bang may sakit sa dibdib. Kasi yung simpleng hi niya sa akin, parang nakadikit na sa utak ko. Habang nagda-drive kami, si Alisa, walang tigil sa kwento. Hindi siya nagsasawa. Ang dami niyang sinasabi tungkol sa mga adventures niya, sa mga lugar na napuntahan niya, sa mga tao na nakilala niya, sa mga bagay na ginawa niya. Lahat ng sinabi niya, parang may magic. She made everything sound fun and exciting. Isa siyang whirlwind na walang kalaban-laban. Alam mo kuya, para sa akin, wala na yatang mas exciting pa sa buhay ko ngayon, sabi niya habang nilingon ako. Kasi sa buhay ko, hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, pero lahat yun exciting. At syempre ako, tinutok ko lang ang mata ko sa daan. Hindi ko kayang tignan siya ng matagal. Para bang baka kung titigan ko siya ng matagal, madulas na ang sasakyan. Pero hindi ko na kayang pigilan yung sarili ko. Minsan, magbabalik lang ako sa mga sinabi niya. Exciting? Wala na yatang mas exciting pa sa buhay ko ngayon. The way she looked at the world, it was almost like she lived for the moment. Walang pangako sa bukas, walang worries. I admired her for that. But it also made me feel like I was stuck in a routine that I couldn't escape. Kasi siya, parang kahit saan siya magpunta, kahit anong mangyari, hindi siya natatakot. Ako, nandyan lang ako sa likod, maghihintay na lang. Pero siya, palaging umiikot, parang may sariling mundo. Tinutok ko ulit ang mata ko sa daan at naramdaman ko yung init ng pakiramdam. Kasi sa bawat oras na magkasama kami, nahihirapan akong magtago ng nararamdaman. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa 3 araw ko na to. At syempre, malalim na ang gabi at palapit na kami sa mall. She was still talking non-stop. Nakakatawa siya. Tawa siya ng tawa, ako naman natutulala na, lang, alam kong hindi pwedeng to. Alam kong hindi ko pwedeng hayaang mapamahal sa kanya. Pero anong magagawa ko? Sa tuwing titingnan ko siya, she was exactly what I never knew I needed. A little chaos. A little spark.
And then she did something that completely caught me off guard. Habang tawa siya ng tawa, sumulyap siya sa akin at biglang kinuha ang kamay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. And it wasn't anything romantic. No, it was just her way of getting my attention. But that small gesture hit me harder than I wanted it to. Salamat kuya, okay lang talaga ba? She asked, genuinely. And just like that, her eyes were looking at me in a way that made everything feel like it could change. Sa loob ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. I couldn't even speak. I just nodded and kept my eyes on the road. Magtatatlong araw pa lang kami magkakasama, pero parang isang taon na. Yung damdamin ko para kay Alisa, parang hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko alam kung ako lang ba, o baka siya rin. Pero bawat araw na kasama siya, pakiramdam ko lalapit. Kami nang lalapit. Hindi na lang kami basta magkasama sa kotse. Minsan, may mga kwentuhan kami na medyo malalim. Hindi ko akalain na siya pala, may mga bagay ding binabalak na hindi ko alam. Yung mga bagay na hindi ko maintindihan. Nung isang araw, habang binabaybay namin ang isang tahimik na kalsada, bigla siyang nagsalita. Hindi siya katulad ng dati, na puro kalokohan at tawa lang. This time, her voice was softer, parang may seryosong gustong sabihin. Kuya, you know, I always felt like I could do whatever I wanted. No regrets. But lately, I don't know. There's this feeling of being lost. And I don't even know why. Nagulat ako. Siya na palaging energetic, hindi ko akalain na ganun pala ang nararamdaman niya. Alam ko na siya ang bride, pero sa mga moments na to, parang kami lang dalawa sa kotse, nag-uusap ng hindi naman kailangan magtakip ng mga saloobin. Tumingin siya sa akin, at ako. Hindi ko kayang magtago ng reaksyon. Sigurado ako hindi ko dapat pakialaman kung anong nararamdaman niya. Pero hindi ko rin kayang maging indifferent. Hindi ko na kayang magtago ng nararamdaman ko and I started to care. I really started to care. Hindi ko na siya kayang ituring na basta isang bride na kinakabahan sa kasal niya. Hindi na. Si Alisa, siya na yung babae na kahit sa simpleng mga pag-uusap, parang andun na yung connection namin. Alam ko I was crossing the line pero paano ko ba itatago yung nararamdaman ko? Minsan, heto siya, nagkukwento ng mga kabaliwan niya, tapos biglang maghihinto. Tapos titingin sa akin, tapos kami lang ang magkasama sa silid ng kotse na umaabot sa dilim. Kuya, parang, okay lang ba na magkausap tayo kahit hindi tayo magkakilala? Tanong niya. Ang mga mata niya naglalaman ng tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Okay lang, sagot ko, na parang hindi ko talaga alam kung anong ibig sabihin ng sagot ko. Kasi, sa bawat sagot ko, ako mismo ang nahihirapan. Sabi ko sa sarili ko, professional lang, trabaho lang to, pero ang hirap. Kasi sa tuwing nakikita ko siya, yung mga simpleng tanong at hirit niya, parang it's more than just a casual conversation. She was letting me in. And I didn't know how to react. Nandyan pa rin yung pagiging wild niya. Palaging nakakakita ng mga paraan para mag-enjoy, pero may mga pagkakataon, nagiging seryoso siya. Yung seryosong hindi ko alam kung paano ako haharapin. Yung moment na parang ako lang yung nandyan, yung nagiging malapit, pero hindi ko kayang magtapat ng nararamdaman ko. Kasi kahit ilang araw pa lang kami magkakasama, may mga gabing hindi ko na kayang tanggapin na maghihiwalay din kami pagkatapos ng kasal niya. The closer we got, the harder it felt to separate the job from the feelings I was beginning to develop. Yung mga kwento niya, hindi na lang tungkol sa mga wild na adventures. Pati yung mga hindi niya kayang sabihin sa iba, sa akin na lang niya sinasabi.
Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Dahil sa bawat kwento na binibitawan niya, isang parte ko ang unti-unting nawawala. And then, one day, while we were driving back after a rehearsal, she turned to me and asked something that made my heart skip a beat. Kuya, are you happy with your life? Yung totoong buhay mo, ha? Parang na-stun ako dahil sa bawat tanong na, yon, parang binuksan niya ang mga pinto ng hindi ko alam na matagal nang nakasarado. I don't know. Sagot ko. Hindi ko kayang i-deny na hindi ko na kayang kontrolin ang nararamdaman ko. Bakit? Tanong niya. Tahimik na nagmamasid sa akin. Hindi ko kayang magsinungaling sa kanya at siguro, hindi ko na kayang itago na ang nararamdaman ko para sa kanya ay malalim na at yun na. Doon ko natutunan na hindi ko na kayang magtakip ng nararamdaman ko. I was too deep now. Kasi sa bawat araw na magkasama kami, unti-unti akong nawawala. Kasi sa bawat araw na nandyan siya, mas lalapit ako and soon I didn't know how to let go. DJ Serene, gabi na. Umuulan. Yung klase ng ulan na parang bagyong dumaan pero tahimik lang. At kami, magkasama pa rin at patuloy na naglalakbay. Parang hindi ko na kayang itago pa kung anong nararamdaman ko. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko at sigurado akong ganun din siya. Matapos ang ilang araw ng magkahalong saya at kabuntot na kalungkutan, andito na kami sa isang sitwasyon na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Siya, si Alisa, ay hindi na lang isang bride na maghihiwalay sa isang araw. Siya na, sa loob ng 3 araw na ito, ay naging isang bahagi na ng buhay ko, nang hindi ko man gustuhin o hindi. Kuya, stop tayo saglit, okay lang? Tanong niya sa akin. Puno ng pagod ang boses niya, pero ramdam ko pa rin yung enerhiya niyang hindi natitinag. Sinunod ko siya tumabi sa gilid ng kalsada. Bago pa man ako magtanong kung anong nangyari, lumabas na siya ng kotse. Nakatingin ako sa kanya habang lumalakad siya sa ilalim ng ulan, walang pakialam kung basang-basa na siya. Parang natatandaan ko pa yung mga sinabi niyang, wala nang bawal sa buhay ko. And right there in that moment, it hit me. Alisa was exactly that, free. She lived in a world where nothing held her back, not even the rain, not even the rules. Sumunod ako, hindi ko kayang palampasin siya. Tinulungan ko siya nang hindi nag-iisip. It didn't matter that I was her driver. Sa mga sandaling yon, wala nang label. Hindi ko na kayang tingnan siya ng malayo. Are you crazy? I said, half laughing. Hindi ko siya kayang tingnan ng diretso kasi hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Pero andyan siya, magkasama kami sa ulan, at yung moment na yon, parang wala nang ibang mas mahalaga. Walang sagot si Alisa. Tumahimik lang siya, at pagkatapos bigla siyang naglakad patungo sa isang maliit na parke na malapit lang sa kalsada. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak niya, pero nakaramdam ako ng isang uri ng pagkakawalan. Sa mga sandaling yon, wala akong pakialam kung anong mangyayari sa aming dalawa. Pagdating namin sa parke, umupo siya sa isang bench at tumingin sa akin. Kuya, gusto ko lang magpahinga. Gusto ko lang ng break sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Tiningnan ko siya. Naguluhan kasi parang hindi ko na kayang magpanggap na wala akong pakialam sa kanya. Ang hirap. Gusto ko lang maging professional. Pero parang ang laking tulong niya sa akin na kahit papaano, kahit siya ay may pinagdadaanan, siya na rin pala yung nagbigay ng liwanag sa dilim na nararamdaman ko. Alam mo, Alisa, simula ko, ngunit nahirapan akong magpatuloy. Ang hirap kasi kapag magkasama tayo parang ang saya tapos biglang maghihiwalay din tayo. Gusto ko na sana, hindi ko na lang iparamdam to. Nagulat ako sa mga sinabi ko.
dahil hindi ko alam kung paano ko na-express ang sarili ko. Yung hindi ko na kayang pigilan na magsalita, magsabi ng totoo, kahit na hindi ko alam kung anong mangyayari. Dahan-dahang tiningnan ni Alisa ang mga mata ko. Wala siyang sinabi, pero naramdaman ko yung bigat ng mga tingin niya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero ang hirap. Kasi dun ko na lang na-realize na pareho kami ng nararamdaman. Pareho kami ng takot. Takot sa kasal, takot sa bukas, takot na mawala ng pagkakataon. At bigla, nag-iba ang lahat. Hindi ko na kayang magtago ng nararamdaman ko. Pumunta ako sa tabi ng bench kung saan siya nakaupo. Dahan-dahan ko siyang tinignan, and in that moment, all the walls I had built crumbled. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Ang mga mata ko, puno ng init, ng hangarin. And then, without warning, our lips met. Hindi ko alam kung paano nangyari pero bigla na lang kami naghalikan. Wala na akong pakialam kung anong nangyari. Yung halik na yon, hindi ko alam kung anong ibig sabihin, pero sa mga sandaling iyon, parang wala nang bukas. Parang wala nang ibang mahalaga, kami lang. Naramdaman ko ang pagkabigla ni Alisa. Ngunit siya rin, hindi ko alam kung bakit, walang kibo, walang tunog, pero nanghihina. And then, she kissed me. At dun na nagsimula ang lahat, DJ Serene. May nangyari sa amin sa loob ng car ng gabing yon. Hindi namin tiningnan ang isa't isa, walang salita. Pero naramdaman ko yung tibok ng puso ko na parang gusto ko siyang makasama habang buhay, na parang gusto ko siyang sabihin na hindi ko na kayang magtago. And sa gitna ng nangyari sa amin ay may napansin akong dugo. Yes, DJ Serene? Ako ang nakauna kay Alisa at inamin niya ito sa akin sa oras na yon. But I didn't say anything. Kasi pagkatapos ng lahat, sigurado ako na hindi pa siya ready. Hindi siya pwedeng magpatawad sa sarili niya. And here I was, caught in the middle of something I never wanted to happen. 3 araw, isang buong 3 araw na magkasama kami pero parang ang dami nang nangyari. Wala akong ibang naiisip kundi yung mga araw na yon, yung mga araw na sana hindi na natapos. Pero nangyari na yon. And I didn't know what to do with it anymore. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pag-aalangan. Hindi ko kayang magtago ng nararamdaman ko. Pero hindi ko rin kayang tanggapin ang idea na mangyari yun. That kiss and what happened in a car. It wasn't supposed to happen. Hindi namin pinlano. It was a moment. And now it felt like a mistake I couldn't take back. Sana kung pwede lang, sana kung kaya kong ibalik ang oras, hindi ko na lang hinayaan na mangyari yon. But every time I thought about it, I couldn't ignore it. Parang yung halik na yon, umuukit sa puso ko at hindi ko na siya kayang alisin. Si Alisa, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya pagkatapos ng gabi na yon. Hindi siya nagbago, hindi siya naging ibang tao. Pero may mga sandaling tinitingnan niya ako na para bang gusto niyang magsalita, pero hindi niya alam kung paano. Siguro ako lang yon, pero every time she looked at me, I felt like she was holding something back. Isang hapon, habang magkasama kami sa kotse, habang binabaybay namin ang madilim na kalsada pa uwi, bigla niyang sinabi, "Kuya, ang bigat na pala ng nararamdaman ko." Sabi ko, "Ano ba yun? Hindi ko alam. Parang gusto ko lang magbago ng lahat." Alam mo yun? Parang gusto kong magsimula ulit pero natigilan siya. At ang bigat ng mga salitang yun. Hindi siya tumingin sa akin pero naramdaman ko kung paano siya naguguluhan. Hindi ko na kayang magsinungaling sa kanya. Alam kong pareho kaming naliligaw. Alam ko na pareho kaming takot. Takot na mawala ang connection namin. Takot na mawalan ng pagkakataon. Pero anong gagawin ko? Ako, driver lang siya, bride lang siya, ang daming hadlang.
Teka lang, Alisa, sagot ko. Baka may mga bagay na hindi pa natin naiisip. May mga desisyon na hindi pa tayo handa. Tumingin siya sa akin, pero sa mga mata niya, may mga tanong. May mga bagay na hindi ko kayang sagutin. Alam kong gusto niya ng kasiguraduhan, pero wala akong ibibigay na kasiguraduhan sa kanya. Ako, wala akong karapatan. Ako, driver lang siya. Si Alisa, hindi ko na kayang intindihin kung anong nararamdaman niya. Bakit ako ang pipiliin niya? Dahil sa 3 araw na ito? Dahil sa moment na hindi ko kayang tanggapin? Or dahil sa nangyari sa amin nung gabi sa car? Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong na yon. Ang hirap. But that night as I dropped her off at her house, I couldn't stop thinking about what we both were feeling. The kiss, the connection, the doubts. I watched her walk up to her doorstep, and I felt a weight in my chest, like I was losing her already. Losing something I never even had. The next day, everything was awkward. Hindi ko alam kung paano babanggitin ang mga nangyari, kung paano sasabihin na it was just a moment and it didn't mean anything. Pero sa bawat tawa niya, sa bawat ngiti niya, parang naaalala ko lang na hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit parang may mga bagay na naiiwan na lang sa utak ko. Yung mga bagay na hindi ko kayang alisin. At isang araw, nang magkasama kami ulit, sa kotse, mas lalo kong naramdaman na hindi ko na kayang magtago pa ng nararamdaman ko. Si Alisa, ganun pa rin siya. Maligaya, wild, pero may halong kalungkutan na hindi ko matukoy. Parang may nangyaring hindi ko kayang pagtuunan ng pansin. Kuya, okay ka lang ba? Tanong niya, tumingin siya sa akin ng seryoso. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang parang may hindi ka pa nasasabi. Hindi ko siya kayang iwasan, hindi ko kayang magsinungaling. Alisa, hindi ko na kayang itago pa. Wala akong ibang sinabi kundi yon. Dahil sa mga araw na magkasama kami, sa mga sandaling nagkaroon kami ng pagkakalapit, hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Nagtama ang mga mata namin, at sa mga oras na iyon, parang isang saglit na lang, pero alam ko na pareho kami ng nararamdaman. Hindi namin kayang itanggi. Ang araw ng kasal ni Alisa ay malapit na. Ang ilang araw na nakalipas ay puno ng takot, mga pangarap na nasira at mga desisyon na hindi ko kayang gawin. Lahat ng nangyari, lahat ng mga sandali na kami magkasama, lahat ng mga gabi na hindi ko kayang ipaliwanag, nasa isip ko na. Pero si Alisa, siya pa rin ang bride. Hindi ko kayang magbago ng lahat para lang sa sarili ko. Isang araw, habang kami ay nagmamaneho patungo sa isang wedding rehearsal, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kaibigan ko. Pare, okay ka lang ba? Ang bilis ng takbo ng buhay mo, ha? Parang may mabigat na nangyari, no? Ang mga salitang yon, parang pinipiga ang puso ko. Oo, mabigat. Mabigat kasi hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko kay Alisa. Wala akong karapatan. Pero sa bawat araw na kasama ko siya, nararamdaman ko na parang magkaiba na kami ng landas. Ako, isang simpleng driver lang. Siya, isang bride na magpapakasal sa ibang tao. Ngunit kung titigil ako sa paghihintay, hindi ko na kayang mabuhay ng walang sagot. Sa kotse si Alisa, tahimik lang. Ang tingin niya sa labas ng bintana. Parang ang bigat ng mga mata niya. Parang may hinahanap na hindi ko kayang ibigay. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko si Alisa. At ako ay parehong naguguluhan. Parehong nagtatanong kung ano ang mangyayari sa amin pagkatapos ng kasal. Teka lang kuya, sabi niya nang bigla. Gusto ko lang itanong, gusto ko lang malaman kung ano talagang nararamdaman mo. Naguluhan ako. Bakit? Bakit sa ngayon,
kung kailan malapit na siyang magpakasal, doon ko lang narinig ang tanong na iyon. Pero hindi ko na kayang magsinungaling. Alisa, simula ko. Sabay hinga ng malalim. Alam ko na ang kasal mo ay malapit na at hindi ko kayang maging sagabal sa buhay mo. I respect you too much for that. Pero hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumingin siya sa akin. May mga mata siyang punong-puno ng kalituhan at sakit, ngunit may kung anong malalim na nararamdaman sa mga iyon. Alam ko sa lahat ng mga sandaling magkasama kami, pareho kami ng nararamdaman, pero hindi ko kayang sirain ang pangarap na tinatayo niya. Hindi ko kayang maging selfish. Hindi ko kayang gawing magulo ang buhay niya, at lalo na't ang kasal niya ay isang desisyon na hindi ko kayang baguhin. Alam mo kuya, nagsimula siyang magsalita. Hindi ko alam kung bakit ikaw na lang ang nandyan para sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan natin, pero sa bawat araw na kasama kita, pakiramdam ko hindi ko na kayang ipagpatuloy ang kasal na yon. Ang mga salitang yon, ang mga salitang ipinahayag niya, parang isang saglit na tumama sa puso ko. Parang isang puwersa na hindi ko kayang kontrolin. Isang puwersa na pinipilit kong pigilan. Pero hindi ko na kayang labanan ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko na kayang magtago pa. Kaya nga ako nandyan, Alisa, sabi ko. Kasi gusto kong ipaalala sa'yo na hindi ka mag-isa. Pero, sa mga susunod na araw, alam ko na ikaw ang may desisyon. Hindi ako pwedeng maging dahilan ng anumang sakit. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Kasi, sa bawat sandali, sa bawat pagtingin ko sa kanya, alam ko na wala akong karapatan na magtakip ng damdamin. Pero hindi ko kayang gawing mahirap ang lahat. Hindi ko kayang maging hadlang sa kanya. Dumating na kami sa simbahan. Pagdating namin doon, ang kasal ay magaganap sa loob ng ilang oras. Naglakad kami patungo sa pintuan ng simbahan at sa bawat hakbang na ginagawa namin parang ang bawat segundo ay nagiging isang taon ng kalituhan. Sa bawat hakbang nararamdaman ko na ang isang bahagi ko ay nagsasabi ng goodbye. Ang kasal ni Alisa ay isang pangarap na hindi ko kayang maging bahagi. Ngunit andyan siya, si Alisa, nakaharap sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Kuya, maraming salamat sa lahat, sabi ni Alisa. Para kang pamilya sa akin. Hindi ko kayang itanggi. Pero alam ko, pagkatapos ng kasal, ang lahat ng nangyari sa pagitan namin ay magiging alaala na lang. Ngunit ito, ang huling sandali namin magkasama ay isang memorya na hindi ko malilimutan. Tinutok ko ang mga mata ko sa kalsadang binabaybay namin, habang ang puso ko'y patuloy na naguguluhan. Ang kasal ni Alisa ay malapit na, at ako, nandyan lang, nakasaksi sa bawat pag-ikot ng oras, ngunit walang magagawa. Si Alisa, siya ang bride, at ako, isang simpleng driver. Alam ko na malapit na siyang maging asawa ng iba, at kahit anong mangyari, wala akong karapatan na manghimasok sa buhay niya. Hindi ko kayang sirain ang kanyang pangarap. Isang oras na lang, at magiging ganap, na ang kasal niya. Nais ko sanang sabihing may magagawa pa ako, pero alam kong wala na. Wala akong lugar sa buhay niya. Siya ang babangon sa altar, siya ang may karapatang magsimula ng isang bagong buhay, at ako, nandyan lang sa gilid, sa likod ng kanyang kotse, na sinusubukang magsanay ng paglimos ng aking mga pangarap. Alisa, parang hindi siya ang dating Alisa, nakilala ko. Ang lakas ng kanyang tawa, ang sigla sa kanyang mga mata, ay unti-unting nawawala. Tumagal na kami ng mga ilang araw sa magkasunod na araw na nagkakasama sa kotse, ngunit parang ang bigat na ng mga sandali. Parang ang mga tinginan namin, parang mga tanong na hindi kayang sagutin. Nasa harap kami ng simbahan,
at ang araw ng kasal ay dumating na. Gusto ko sanang magsalita, magsabi ng isang salita, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa namin patungo sa simbahan, nararamdaman ko na parang hindi ko na kayang itago pa ang mga nararamdaman ko. Siguro hindi ko na kailangang magtago. Pero ano nga ba ang kasunod? Ano ang magiging dahilan ko para magsimula ng bago? Pumasok kami sa simbahan at nakita ko siya, si Alisa. Nakasuot ng puting gown. Mukha siyang isang prinsesa pero ang puso ko, ramdam kong siya pa rin ang Alisa na kilala ko, masaya, maligaya at kumpleto sa kanyang sarili. Hindi ko kayang maging selfish sa mga oras na ito. Hindi ko kayang gawing magulo ang buhay niya, kahit na gusto ko sanang manatili sa tabi niya. Kuya, salamat sa lahat, sabi niya habang iniiwas ang kanyang mata, pero alam kong may mga salitang hindi na niya kayang ipahayag. Wala akong ibang matatakbuhan kundi ikaw. Napansin ko ang pagluha sa kanyang mga mata, at alam ko parang pareho kaming natatakot. Natatakot sa kung anong mangyayari pagkatapos ng araw na ito. Kung anong mangyayari pagkatapos ng kasal. Kung anong mangyayari sa aming dalawa. Mahal kita kuya, sabi ni Alisa. At ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Mahal kita, pero hindi ko kayang magsimula ulit. Ang kasal ko ay nangyayari na. Hindi ko kayang sagutin siya. Wala akong sagot. Hindi ko kayang maging sagot sa mga tanong niya. Ang tanging magagawa ko lang ay tanggapin ang mga nangyari. Tanggapin na hindi kami pwedeng magsama. Tanggapin na siya hindi ko kayang pigilan ang desisyon niyang magpakasal sa ibang tao. Minsan ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ay hindi ang pagnanais ng mga bagay na hindi mo makakamtan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagtanggap na hindi lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa iyong plano. Kaya sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, sa kabila ng lahat ng aking mga tanong, natutunan ko rin na hindi ko kayang baguhin ang buhay niya. Ang kailangan ko lang ay magtangkilik sa lahat ng mga alaala namin, ng mga sandaling hindi ko malilimutan, ng mga gabi na magkasama kami sa kotse, at ng mga ngiti niyang nagbigay liwanag sa mga madilim kong araw. Ang kasal ay nagsimula, at ako'y nagmaneho mula sa simbahan patungo sa isang bagong buhay. Isang buhay na hindi ko na kayang baguhin. Isa lang akong saksi sa kanyang kaligayahan. Dumaan lang sa buhay niya. At minsan, yun na lang ang magagawa ko, ang tanggapin ang lahat. At sa mga oras na iyon, kahit na hindi ko siya kayang makuha, kahit na hindi ko kayang maging bahagi ng kanyang bagong buhay, natutunan ko na sa bawat pagtakbo ng oras, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko na ang pagtanggap ay ang pinakamahalagang hakbang sa paglago. Isang taon na ang lumipas. Si Alisa ay masaya na sa kanyang asawa, at ako. Ako ay patuloy na nagmamaneho. Ang mga araw ay patuloy na dumadaan, pero ang mga alaala ko sa kanya ay parang hindi natatapos. Si Alisa, siya na lang ang tanging naiisip ko kapag ako ay nag-iisa. Pero natutunan ko na, sa buhay may mga bagay na hindi mo kayang hawakan, at may mga bagay na kailangan mong bitawan. Ngayon, habang ako'y nagmamaneho patungo sa bagong araw, alam ko na hindi ko na kayang balikan ang nakaraan. At kahit na ang mga alaala namin ay matagal nang nawala, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkakaroon. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbibigay daan sa kaligayahan ng ibang tao, kahit na sa sarili mong puso ay may sakit. Thank you sa iyo, DJ Serene, at sa inyong tagapakinig. Hanggang sa muli.